Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, talagang matindi ho ang mga banat nitong nagmamatigas, ayaw humarap diyan sa pagdinig, pag-iimbestiga ng Kamara. Ayaw sundin ng imbitasyon nitong si Senador Bato sapagkat inamin niya ho sa kanyang interview. At kalat na din ho sa social media at sa malalaking stream media na mapagkakatiwalaan, inamin niya na mayroon talagang biktima ng madugong drug war. May mga pinaslang ayon sa kanyang pag-amin. But ang tinuturo niya ho na ang pumaslang ay itong mga kapulisan. Hindi niya tinuro itong si Digong. At iniwas niya ang kanyang sarili. Mga kaibigan, abay laglagang porsyon nagtuturuan, di ba? Talagang kanya na itong palusot, mga mahal kong taga-subaybay. Mantakin mo, ang pag-amin niya, mayroong nga po'y mga namatay. Pag-amin niya na mayroon talagang biktima ng madugong drug war dito sa EJK killings. But ang mga pulis ang pumaslang. Nako po, ay para kang grade 1 sa mga katuwiran na yan. Ay, hindi makakalusot Senador Bato at Digong. Yung mga palusot nyo po na yan. Iyan po lahat ang ating tatalakayin. Ako'y muling nagpapaalala. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inanyayan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Nako po. Shout out po sa lahat, mga mahal kong taga-subaybay. Naniniwala po ba kayo na itong si Senador Bato at dating Presidente Digong ay wala pong kinalaman at hindi po sila pumaslang, hindi ho sila kumitil ng buhay dito ho sa madugong drug war? Ayon po dito kay Senador Bato. Bagkos, ang tinuturo ho nila na pumaslang dito sa mga biktima ng EJK killings ay itong mga kapulisan. Naku po, and reaction. Diyan po sa comment section, inanyayan ko po kayo mag-iwan ng anumang public opinion. Naku po, matinding panluloko na naman ito. Mga kaibigan, mantakin mo, inamin. Kalat na kalat sa social media. Ayon sa kanyang interview sa malalaking stream media, inamin ni Senador Bato na talagang mayroon na biktima ng EJK killings. Talagang subalit ang tinuturo niya ay itong mga kapulisan. At nilalaglag mo naman ang mga kapulisan ay talagang iwas pusoy ka. Palusot.com. Itong dalawang magamo na ito, si Senador Bato at itong si Digong. Sinong maniniwala sa inyong mga kalukuhang ganyan? Kaya nga may presidente. Kaya nga mayroong PNP chief. Kaya nga mayroong kapulisan. Yang bang kapulisan na yan ay gagalaw kung hindi nyo po utos? Hindi ko na dapat ipaliwanag sa inyo to. Dahil alam nyo to. Ang gusto kong ipunto, gumagawa na naman kayo ng isang taktika, strategy. Ilang buwan yung pinag-isipan yan, General Bato. Senador Bato pala. Ilang buwan yung pinag-isipan yan bago ilabas mga taktika nyo yan, strategy. Na gagamitin nyo naman ang PNP. Ang mga tauhan nyo before, gagamitin nyo panangkalan na naman. Ididiin nyo ang PNP sa inyong pag-amin na mayroon para lang mailigtas ang iyong sarili at iyong si Digong. Naku po. Mga kaibigan, maniniwala po ba kayo na PNP talaga itong pagpaslang, pagtanim ng mga pinagbabawal na gamot, tinaniman, pagpaslang. Ito po ba ay kagagawan ng PNP na walang order
ang PNP chief nang walang order. Si Digong, ang PNP chief po noon ay itong si Senador Bato. Ang presidente noon si Digong. Nako po, lumang tugtugin na yung Bato. Gumamit ka naman ng makabagong tugtugin. Dinidiin mo ang kapulisan. Kung wala kayong basbas diyan, hindi mangyayari. Kung walang utos si Digong, hindi mangyayari yan. Kung walang basbas si Digong at utos sa iyo bilang BNP chief, Senador Bato, noong kapanahunan na ang presidente ay si Digong, noong kapanahunan ikaw, Senador Bato, ay PNP chief. Kung wala kayong mga utos dito sa inyong mga tauhan, hindi magagawa niya magtanim, hindi magagawa niyang pumaslang, hindi magagawa niyang ika nga po'y parang manok na basta na lang kinikitil ang buhay na napagbintangan di umano na ito ay gumagamit na pinagbabawal na gamot. Alalahanin mo yan, Senador Bato. Lumang tugtugin ang inyong mga sinasabi. Ang gusto kong ipunto, mga kaibigan, huwag po tayong maniwala dito sa mga padali, taktika, strategy na pinapakalato ni Senador Bato. May pag-amin pang ika nga po yung nalalaman, but ititwist niya po ang kanyang pag-amin. Ibibintang po diyan po sa mga pulisan. Matitino po yung mga pulis na yan. Naging hindi ho matino dahil sa utos nyo, dalawa kayo, Digong at Senador Bato, nung kayo ay kapanahunan ng PNP chief. Hindi na sila makaayaw eh. Paano ka ayaw? Hala ka. Diyari ka pag rumiklamo. Yan po ang kalakalan noon. Alam ko po, hindi po lahat ng pulis ay abusado. Mayroon pong naglilingkod diyan na ika nga po'y tunay at tapat. Subalit dala po ng takot sa utos po na nakakataas. Kahit po labag sa kanilang kalooban, nakitilin ang buhay nitong mga tinaniman ng ipinagbabawal ng gamot. Tinaniman ng armas. Sinabing naglaban. Yung iba po lahat dyan ay hindi lehitimo na ika nga po'y buhat sa kanilang puso, nananalatay sa kanilang dugo, na pumaslang ng kapwa. Labag po sa kanilang kalooban yan yung iba. Napipilitan o sila sapagkat sa utos po ni Digong, sa utos po nitong pangalawang arkitekto na PNP chief noon na si Bato, mga kaibigan. Para lang ipamukha sa taong bayan na lehitimo ang tinatawag na piki na tukhang. Ay piki ho eh. Diba? Gumagawa po sila ng mga taktika, strategy na talagang papaslangin ng isang tao para lang magmukha na lehitimo. Itong sinasabi ng mga gumagamit na pinagbabawal na gamot. Alalahanin po natin, kahit pa yan ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. For example, wala po sa rule of law, wala ho sa batas ng Pilipinas nakitilin ang buhay na yan, bagkos parusahan kung ano ang kakulang parusa dito. Muli kong inuulit, labag po sa ating batas ang kitilin ang buhay kahit gumagamit ng pinagbabawal na gamot, for example. But hindi ho eh. Walang pakundangan sila, parang manok. Binabawian ng buhay. Dahil namamayagpag po sa kanila. Nagtatago ho sila dito sa pangalang tukhang na pang-abuso ho ng kapangyarihan datapuwat sa puntong ito. Nagkaroon po sila ng kaso diyan ho sa ICC. Na ang pag-asa lang po natin dito ngayon. Huwag na po tayong umasa. Ang akin ay public opinion. Huwag na po tayong umasa dito po sa batas ng Pilipinas tungkol dito sa ika nga po'y ginaganap na hearing diyan sa Kamara na mapaparusahan si Digong at Bato. Bagkos sumasa na lang po tayo dito ho sa paglabas ng warrant ng ICC. Bakit ko po nasabi yun?
Hindi po maganda ang takbo ng investigasyon sa Kamara ngayon dahil wala po silang ngipin para iharap diyan si Digong at si Bato. Ayaw ni Digong. Ayaw ni Bato. Hanggang doon na lang ba yun? Hanggang ayaw? Wala bang kakulang aksyon? Katulad ng nasabi ko ho, may paraan ho yung mga yan para bitbitin diyan ho sa Kamara at pasagutin sa mga katanungan na dapat itanong. Paano na, like for example, ako, ikaw, inimbitahan ako diyan sa Kamara. Ay pwede pala akong umayaw. Kahit nag-commit ako ng krimen, kahit gumawa ako ng krimen, pwede akong umayaw. Ano ay kakatuwiran ko? Bakit si Digong at Bato ayaw? Hindi nyo nagawa ng paraan na mapaharap diyan sa Kamara. So yun ang gusto kong ipunto. Gawa nyo po ng paraan na paharapin diyan sa Kamara, Senador at Bato. Kung ano man ang rules na nandiyan na nasasaad sa Kamara, ipatupad nyo po kay Bato at kay Digong. Hindi lang po sa mga may hirap na katulad ko na iniimbitahan diyan sa Kamara. Okay, alright. Maliwanag po dito. Isang like lang po sa video na ito. And reaction diyan po sa comment section. At wag po kayong matakot magbigay ng anumang public opinion. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aking maliit pa na YouTube channel. Muli po. Bye-bye. Palakpakan.